Mailap talaga itong si Kibuloy eh. Hindi pa rin ito nahuhuli ka coffee. Pero ayaw siyang tantanan niya yon. Ni-raid na po yung ilan sa mga teritoryo ni Kibuloy. Ang dami pala nitong ari-arian ka coffee. At ang masaklap pa, ang lawak ng mga teritoryo niya. Kaya nahihirapan itong galugarin eh. Nasaan ba talaga itong si Kibuloy eh. At isang factor din kasi, nandiyan dyan sa Davao. Eh. Siyempre, protektado siya dyan eh. So isang factor yan kung bakit hirap hulihin itong si Kibuloy. Pero darating din yung punto na yan ka coffee. Magiging Teves ang dating yan. Darating yan. Hintay lang tayo ka coffee. Kung ano yung nangyari kay Teves, mangyayari yan kay Kibuloy. Authorities visit Kibuloy's properties to serve arrest order. Sa ibang pahayagan, ang term nila dyan ay ni-raid na ka coffee. Pinasok na yung mga teritoryo ni Kibuloy. Ang problema, yun ang number one conflict dito eh. Napakalalawak eh. Ekta-ektarya itong mga teritoryo na to. So, hindi mo maisip, mamaya, nag-ninja na yan, di ba? Nag-ninja na yan, nagsuot na yan ng kulay puno, kulay brown, o kung ano man yan, at dyan na sa puno, tumitira. Di ba? O baka invisible, o nag-teleport, or kung ano man yan. Kaya nahihirapan hulihin itong si Kibuloy. Authorities have visited the properties owned by Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy to serve the arrest order against him, according to Police Regional Office 11, PRO 11, Chief Brigadier General Alden Delvo. Delvo said police and other law enforcement agencies assisted the Senate's Office of Sergeant at Arms, yung OSA, to implement the arrest order. Kasama din ka coffee sa mga bumibisita, nagre-raid ka coffee dito sa mga teritoryo ni Kibuloy, ang NBI, yan, PNP, NBI, syempre ang Senado, ang local police, no? Ang local police dyan, at ang CIDG, yan yung mga nag-iikot-ikot dyan. They are here in Davao. They are with my men. NBI, Davao City Police, CIDG, he said in a press conference. They will be going to the establishments owned by Pastor Kibuloy and will serve the arrest order for contempt. Honestly, at this very hour, they are at some point in the establishment of Kibuloy with the assistance of PNP. Ang problema, PNP Davao. Ako, hindi naman sa sinasabi natin, wala tayong tiwala sa PNP, no? Pero PNP Davao, mukhang may something. Another court has also issued warrant of arrest against Kibuloy and 5 others over charges of child abuse. 4 of the co-accused turned themselves over to authorities, while another, Crescente Canada, was arrested by NBI agent. All 5 have posted bail, while Kibuloy remains at large. Bailable yan eh. May piyansa yan eh. Yung kasong yan eh, ka-coffee eh. Problema, kinakatakot kasi ni Kibuloy dyan, kunin siya ng Senado eh. Diba? May plano kasi sila. Mamaya, si Tolentino nagbigay ng ideya eh. Kanina napakinggan natin yung press ko ni Tolentino. Si Francis Tolentino, di ba kaibigan naman ni Kibuloy yan? Eh may plano sila ka-coffee. Mamaya pag-usapan natin yung plano nila para makaligtas legally. May legal remedies silang pinag-uusapan dyan eh. Paano makakalusot itong si Kibuloy eh. Mamaya discuss natin yan. According to Delvo, the police earlier visited Kibuloy's properties in Davao City and Samal Island, but they did not see him there. Siyempre, hindi ko alam kung paano eh, no? Sa mga listed properties, siyempre basic yan eh, di ba? Sa listed properties si Kibuloy, alam ng PNP Davao yan, ito property ni Kibuloy yan. Common sense, isipin nila, pupunta doon yung authorities. Definitely, hindi yun doon mag-i-stay, di ba? Eh, wala yan sa properties niya. Kasi kung, ewan ko, hindi ko alam, pero common sense yun eh. Di ba? Bakit ka magtatago sa lugar mo mismo? Di ba? Eh, yun ang, hindi ko alam. Ewan ko sa inyo, ka-coffee, kung yung pagkaintindi nyo. Pero kung yung strategy dito ng Senado o ng PNP Davao din, yung kanilang strategy dyan, na halugugin itong mga teritoryo ni Kibuloy, itong mga properties niya, definitely may listahan sila dyan eh. Ito, dito nakatila si Kibuloy, ito yung simbahan, etc. etc. Obvious na hindi dyan mag-stay si Kibuloy. Nagtatago yan somewhere else na hindi niya teritoryo. O kung sa teritoryo man niya, hindi mo expected na nandoon. Di ba? Hindi ka magtatago sa mabilis kang mahahanap. Kailangan mo protection dyan. May nagkakanlong dyan. According to Delvo, the police earlier visited Kibuloy's properties in Davao City and Samal Island, but they did not see him there. Expected result yan. Delvo noted that the KOJC compound and Tamayong Prayer Mountain in Davao City, as well as the resort in Samal Island, are too vast for the authorities to fully scour these areas. Expected din natin yan. Malawak yung teritoryo na yan. So hindi mo talaga
magagalugan isa-isa yan kasi ikta-iktarya yan, knowing ilan lang naman yung naghahanap dyan. Baka wala pang 100 yung naghahanap dyan. For now, Delvo said authorities are gathering intelligence information on the whereabouts of Kibuloy. Wala pa talaga. I am relying on the intelligence community na nakapagbigay sila ng relevant, timely, and accurate information to me as I could relate to, or of course, my bosses para makagawa tayo ng instruction sa lower units. Takipan yan, ka-coffee, may takipan na nagaganap dyan. Pinoprotektahan yan hanggang dumating sa punto na makwash na itong warrant of arrest. Mapawalang bisa na itong warrant of arrest. Kasi yan yung kanilang strategy dyan. Mapawalang bisa itong warrant of arrest. Parang pala na ulit si Kibuloy. Yan ang hinihintay nila dyan. Marilyn Hudson, nasa hideout yon ni Digong. Pero malamang sa malamang wala yan sa property niya. Kung nasa property niya yan, doon sa lugar na hindi mo expected na nandoon, baka may underground o kung ano man yan, o nag-ninja-ninja na siya sa tuktok ng malaking puno, sa loob ng puno, baka nandiyan dyan, no? Hinahalugog nila ang property ni Kibuloy para photo ops laot. Rosemary Baldos Badero. Baka yun nga, photo ops lang yan, no? Na yan, ginawa namin yung trabaho namin. Isabelo, words are faster to reach destinations beforehand. Exactly. Kaya mahirap din talaga, ka-coffee. Mahirap, hindi mahuhuli, lalo may influensya, may connection, may pera itong si Kibuloy. Mahirapan yan, ka-coffee, pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Darating yung punto na mahuhuli yan. Huli yan, Kibulok sa tanas, sabi ni Renato Gaspar. Baka pinalayas na si Taning, ando na sa hideout ni Taning. Sabi ni Rego Adventure. 100% hindi mananalo si no comment Sara Mau, sabi ni Baby Ruth. Yan si Sara Duterte daw, ka-coffee, pagsapit ng eleksyon. Palabas lang yung raid na yan para masabing hinahanap. Jerome Magno. Baka pumunta sa langit. Eh, baka nasa langit na, sabi ni Erlinda Reyes. Entrepman, boss, ka-coffee, baka nasa Biringan na yan. Si, ano yung Biringan? Ano yung Biringan? Ika nga ni Bato, the long arms of the law will get him. Ha 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 ha. Ayan, sana tumulong si Bato para hanapin. Ang problema, baka tumulong para, alam niyo na. Mahirapan tayo dyan, ka-coffee, pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Yun na lang yun eh. Kasi ang strategy nila dyan, maprolong yan eh. Maitago eh. Maitago muna, pansamantala, hanggang ma-quash na, yun yung kanilang legal terms dyan, mapawalang visa na, ka-coffee, itong tawag dyan, itong warrant of arrest kay Kibuloy. Sige, anyway, yung mga ka-coffee natin na kapapasok lang, yan, attendance check muna tayo, ka-coffee. Yan, pasuyin na lang, ka-coffee, ha. Pa-like lang po ng video na yan, sa mga kapapasok lang sa atin, like lang po yung video, at subscribe, libre, wala po yung bayad sa YouTube, no. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyin na lang po, ha. Like lang po ng follow, or like, ka-coffee, dyan sa Facebook, no. Sa mga hindi pa naka-follow or like dyan. So anyway, sige, kuha na ng inyong kape, ka-coffee, at let's move on, ka-coffee, sa ating next and last topic natin for tonight.